Magandang hapon sa ating mga bisita, press at media partners at sa ating lahat. Narito po tayo sa first conference ng Philippine Statistics Authority, Marinduque Provincial Statistical Office para sa February 2023 Inflation Report. We are pleased to welcome the press and media partners here with us on site today. Ako po si Sunny Jr. R. de la Cruz, ang inyong host for today's press briefing. Bago po tayo magsimula, nais po namin ipahayag na ang bawat isa ay nabigyan ng press kit na naglalaman ng mga references patungkol sa February 2023 Inflation Report. Sa ngalan ng aming PSA Marinduque Chief Statistical Specialist, Ms. Gemma N. Opis, aking ikinagagalak na ipakilala si Supervising Statistical Specialist Orlando Marcene na siyang mag-uulat tungkol sa paggalaw ng mga presyo ng ating mga bilihin sa lalawigan nitong nakalipas na February 2023. Ating pakinggan ang report ni SSS Marcene. Okay, thank you, Sunny. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa ngalan ng aming Chief Statistical Specialist, Gemma N. Opis, ang Philippine Statistics Authority, Marinduque Provincial Statistical Office ay malugod na mag-uulat ng antas ng inflation sa lalawigan ng Marinduque para sa buwan ng Pebrero 2023. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa lalawigan ay bumilis sa antas na 10.1% nitong Pebrero 2023. Noong Enero 2023, ang inflation ay naitala sa antas na 9.2% at 10.1% naman noong Pebrero 2023. Ang average inflation mula Enero hanggang Pebrero 2023 ay nasa antas na 9.7%. Mula sa mga probinsya na bumubuo ng rehiyon ng Mimaropa, ikalawa ang Marinduque sa nakapagtala ng pinakamataas na inflation rate nitong Pebrero 2023. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Pebrero 2023 kaysa noong Enero 2023 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 18.8% inflation at 97.9% share sa pagtaas ng pangkahalatang inflation sa lalawigan. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Ito ay ang fish and other seafood na may 33% inflation mula sa 12.5% inflation noong Enero 2023. Gayon din ang fruit and nuts na may 12.1% inflation mula sa 4.0% inflation noong Enero 2023. At nakapag-ambag din sa pagtaas ng inflation ang vegetables, tubers, plantains, cooking bananas and pulses na nagtala ng 36.4% inflation mula sa 34.1% inflation noong Enero 2023. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation nitong Pebrero 2023 ay ang furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 6.0% inflation at 1.4% share sa pagtaas ng pangkahalatang inflation sa lalawigan. Ito po ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Isa po dito yung non-durable household goods, gaya ng kape, na may 9.8% inflation mula sa 8.7%
inflation noong Enero 2023. Ganon din po ang major household appliances, whether electric or not, tulad po ng mga washing machine na may 7.3% inflation mula sa 6.9% inflation noong Enero 2023. At ang furniture, furnishings, and loose carpets, tulad po ng mga sopa na may 2.7% inflation mula sa 2.2% inflation noong Enero 2023. Ang pangatlo pong dahilan ng pagtaas ng inflation nitong Pebrero 2023 ay ang personal care and miscellaneous goods and services na may 6.6% inflation at 0.5% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa lalawigan. Ito po ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Ito po, unang-una, itong other appliances, articles, and products for personal care na may 7.2% inflation mula sa 6.9 inflation noong Enero 23. At ganoon din po yung mga tinatawag natin mga alahas at relo na may 1.3% inflation mula sa 0.6% inflation noong Enero 2023. So pagdating naman po sa pangkalatang inflation nitong Pebrero 2023, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 18.8% inflation at 74.8% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Fish and other seafood, kaya po ng tilapia, na may 33.0% inflation. Gayon din po ang meat and other parts of slaughtered land animals, particular po ang manok na may 22.1% inflation. At ang vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses, particular ang sibuyas na may 36.4% inflation. Ang transport, ang ikalawa sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Pebrero 2023. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 7.3% inflation at 7.5% share. Ang mga pangunahing nag-ambag naman sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Ito po ay yung other passenger transport by road, tulad po ng mga pamasahe sa jeep na may 13.1% inflation. Gayon din po ang gasolina na may 9.4% inflation at motorcycles na may 3.0% inflation. Ang pangatlong commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Pebrero 2023 ay ang restaurants and accommodation services na may inflation na 6.3% at 3.8% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang mga sumusunod. So restaurants, cafe, and the like with full service na may 6.4% inflation at ang hotels, motels, inns, and similar accommodation services na may negative 3.8% inflation. Sa 13 commodity group, 4 po ang nagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Pebrero 2023. Ito po ay ang mga sumusunod: food and non-alcoholic beverages na may 18.8% inflation. Gayon din po ang furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 6.0% inflation.
personal care and miscellaneous goods and services na may 6.6% inflation at ang clothing and footwear na may 4.8% inflation. Samantala po, sa 13 commodity groups, 3 ang nagpakita ng pagtaas ng presyo, ngunit sa mas mabagal na antas nitong Pebrero 2023. Ito po ay ang mga sumusunod: yung housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 1.9% inflation. Ganoon din po ang health na may 1.4% inflation. Transport na may 7.3% inflation. Nanatili naman po sa kanilang antas ng inflation nitong Enero 2023 ang mga sumusunod: alcoholic beverage and tobacco na may 9.3% inflation, information and communication na may 3.2% inflation, at ang recreation, sports and culture na may 6.0% inflation. Ganon din po ang education services na may 0.5% inflation, restaurants and accommodation services na may 6.3% inflation, at financial services na may 0% inflation. Nakapagtala naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo sa mga pangkat ng pagkain sa lalawigan sa antas na 19.7% nitong February 2023 mula sa 15.5% noong Enero 2023. Ang mabilis na pagtaas ng presyo sa mga pangkat ng pagkain sa lalawigan ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Una po dito, yung fish and other seafood, particular ang dilis na may 33.0% inflation, fruits and nuts tulad ng saging na may 12.1% inflation, vegetables, tubers, plantains, cooking bananas and pulses, particular ang talong na may 36.4% inflation. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 22.1% inflation. Kasama rin po dito ang ready-made food and other food products not elsewhere classified, tulad po ng infant formula na may 10.1% inflation. Flour, bread and other bakery products, pasta products and other cereals na may 16.9% inflation. Oils and fats tulad ng cooking oil na may 28.0% inflation at mais na may 13.9% inflation. Samantala, nagpakita naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Pebrero 2023 ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Andiyan po ang bigas na may 1.0% inflation, milk, other dairy products, and eggs, gaya ng powdered milk na may 13.9% inflation, at ang sugar, confectionery, and desserts, gaya ng brown sugar na may 33.4% inflation. Sa kabilang dako po naman, ang purchasing power of peso nitong Pebrero 2023 ay nanatili sa antas na 0.78 pesos, katulad ng antas nito noong Enero 2023. Ang PPP po o yung purchasing power of peso ay isang indicator na nagpapakita kung magkano ang halaga ng 1 peso ngayon kumpara noong base year na 2018.
So, ang monthly data ng inflation para sa all-income household ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari po din itong ma-access sa link na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na nasa screen. Dito po nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa lalawigan ng Marinduque sa buwan ng Pebrero 2023. Ang Philippine Statistics Authority po ay lubos na gagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation ng lalawigan. Salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po, SSS Marcene, para sa ulat ng February 2023 inflation. Ngayon, magtutungo naman po tayo sa ating question and answer segment. Para sa mga nais magtanong, maaari niyo pong itaas ang inyong kamay at kapag kayo po ay natawag, maaari pong gamitin ang mga mikropono na nasa ating mga lamesa. For documentation purposes, kindly state your name and affiliation. Maaring pakilimitahan lamang po ang inyong mga katanungan sa paksang ating pinag-uusapan sa hapong ito. Ngayon ay handa na po tayo para sa ating Q&A segment. Sino po yung may mga katanungan? Ayan. So kung may katanungan po kayo, pakigamit lang po ng mic na nasa ating mga lamesa. Okay, so, and good afternoon po, sir. May I ask lang po kung ano po yung implication po nito sa atin pong province and of course sa atin din pong bansa po. Okay, thank you sa question. So, may implication po ito dun sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin kasi diyan po nakabase yung yung pagtaas po ng so makikita po natin sa resulta na pataas ng pataas ang ating inflation so yung pong ang isa po dito na nagpapataas ng presyo ito pong sa food and yung tawag natin food and non-alcoholic beverage. So isa po yan, indikasyon na talagang okay. So, so kasi po, doon po natin malaman kung sapat ba yung supply at ang demand sa ating probinsya. So may implication po yan, yung result ng ating inflation ngayong February 2023. Meron pa pong ibang katanungan from our on-site participants? Yes po sir, from radio natin. So isang magandang hapon po. Ako po si Cory from Manila Broadcasting Company, Radyo natin FM. Hindi ko alam kung tanong ba itong aking isasaad. Pero nakita ko kasi dito yung
lower rate yata ba tawag dito, yung rice at saka po yung sugar. So doon ako nag-pinpoint doon sa pinakang lower ng rice. Ang laki nung binaba ng ano dahil from the 5.2% doon po sa lower, ano nga ba tawag doon? Lower nga ba yun? Basta may lower na nakalagay. Medyo panghuli na yata yung slides. Yan. So, ang laki ng binaba dun sa rice, kung mapapansin po natin, from January 2023 is almost 5.2%. So, ang laki ng ibinaba niya. So, from 5.2, naging 1.0. So, ilang percent yun? So, almost 4%, no? Ayan. So, dito naman sa sugar, actually yung milk and medyo konti lang yung binaba. Pero dito sa sugar and malaki din yung kanyang binaba kasi from 38.7 naging 33.4. Ayan. So, ano po ito? Parang sign po ba ito na totoo po ba magbabago na po ang presyo ng bigas? Ayan, laki po ng binagsak po niya. Okay po. So, hindi naman siya. Siguro po, yan yung base po dun sa nakalap na datos nitong nakaraang February. Kasi meron po tayong mga statistical researchers o yung nagko-collecta ng mga datos. So, based po dun sa lumabas na presyo, yun po ang nakuha nila. So, hindi pa rin po natin ma-forecast kung tuloy-tuloy na po ba ang pagbaba. Depende rin po yan sa makuha nating data. Kasi meron po tayong mga statistical research na kumukuha monthly ng mga datos tungkol po sa CPI. Ito pong CPI. Consumer Price Index. Ano po? So, hindi pa rin po natin ma-forecast kung didiretso na po ang pagbaba niya o baka magkaroon pa ng pagbabago sa sunod na buwan. Ano po? Thank you po, Sir Carl. Any other questions po from our on-site participants? And we're encouraging also our online viewers sa ating Eminent FB page. And pwede po kayong magtanong through the comment section po. Thank you. Okay, so in a count of 10 po, kapag wala pang ibang katanungan, so we will be ending our question and answer segment. So baka may tanong pa po kayong nais ipahabol. Pa 10? Sige po, sir. Sige po, sir. Hello po. Ayan, so doon po sa mga nanonood at syempre sa mga nakikinig din po dito po sa Facebook page. Sir, na-report niyo po na nasa ikalawa ang Marinduque, no? Sa pinakamataas as of February 2023. So, sir, ito po kaya ay nakakabahala po kaya dito po sa lalawigan po ng Marinduque para po sa kaalaman na rin po ng ating po mga viewers. Maraming po salamat. Okay po, thank you sa question. So, dahil nga po, alarming po kasi hindi na po natin kasi halos kada buwan tumataas po ang ating inflation. Po. So, yung po mga result na ibinabahagi namin sa inyo o sa publiko, isa po yan as guide kung ano po ba ang para magamit po ng ating mga government planners kung ano yung kanilang mga programs or policy, sa paggawa ng policy para mapababa natin ang inflation ng Marinduque. So yun po, yun naman po mga datos na ibinibigay
So isa nga po yan sa ibinabahagi upang maibigay sa mga ahensya para mapagplanuhan nila ng maayos at magkaroon sila ng programa nang sa gayon po ay maibaba o hindi man maibaba ng todo, kundi ilahin pa ba ang ating inflation. Ano po? So, yun lang po. Okay, thank you po Sir Carl. Sir Orly. Okay, so we have a question from our online viewer po. So, yung question po is from kay Ma'am Ana Maria. Si Ma'am Ana. Hello po Ma'am Ana, good afternoon. So, question for the first one po, sabi niya po dito, I understand that there is a relation between supply and demand when it comes to the status of the inflation rate. Does this mean that mataas pa rin ang demand sa market ng top 3 contributors sa inflation rate? So, ulitin ko po yung tanong ni ma'am. I understand that there is a relation between supply and demand, gaya po na nabanggit ni Sir kanina, when it comes to the status of the inflation. So, does this mean na mataas pa rin ang demand sa market ng top 3 contributors sa inflation rate? Okay, thank you po sa question. So, base po dito sa ating result ng February, so makita po natin yung top 3 sources ng pagtaas ng inflation. So, ito nga po yung food and non-alcoholic beverage. Then, nandyan din po yung household equipment and furnishing, routine household maintenance. At ganoon din po yung personal care and miscellaneous food, goods and services. So makita po natin sa result na talagang mataas din po yung demand nung sa tatlong tawag dito, yung sources nung pagtaas ng inflation. Ito nga po yung tatlo, yung sa food. So sa tingin po natin talagang mataas pa ang demand ng tatlo groups. Okay po, thank you po Sir Orly. Are there any other questions po from our on-site participants? Okay. And if there's none, or if there's no more question, we will be ending our question and answer segment. We would like to thank our press and media partners for joining us in the February 2023 Inflation Report. Sana po ay patuloy nyo kaming suportahan. You may visit our webpage at www.psa.gov.ph at maaari nyo rin po kaming bisitahin sa aming Facebook page www.facebook.com/psa.marinduque para sa mas marami po pong updates. Once again, I am Sunny Jr. R. de la Cruz ng Marinduque Provincial Statistical Office. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.